Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Pumalo na sa 7,703 ang bilang ng mga namatay sa patuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon sa Gaza Health Ministry, kabilang sa mga namatay ang higit 3,500 na mga bata. Nitong Biyernes, mas pinatindi pa ng Israel ang pagbomba sa Gaza Strip na tumama sa maraming target na Hamas, lalo na sa kanilang underground tunnels. Ayon sa Civil Defense Service ng Palestine, sinira ng matinding air and artillery assault ang daan-daang mga gusali at libu-libong mga bahay sa buong strip. Samantala, napasok na sa kauna-unahang pagkakataon ng International Committee of the Red Cross ang Gaza Strip mula nang sumiklab ang digmaan noong October 7. Dumaan ang 6 na medical staff kasama ang 4 na specialists at 6 na aid trucks sa Rafah border crossing sa Egypt. Sa pahayag ng ICRC, ang maliit na convoy nila ay isa ng maliit na tulong, pero hindi pa ito sapat. Dagdag pa nila, makakatulong ang kanilang surgical team at medical supplies para maibsan ang malubhang bigat na pinapasa ng mga doktor at nurse sa Gaza. Pero iginiit nila na kailangan ng isang ligtas at tuloy-tuloy na humanitarian access para sa kanilang grupo. The International Committee of the Red Cross, the ICRC, has finally been able to bring in some trucks with urgently required medical items that we hope to be distributing to hospitals that are running low on supplies in the coming days. We also have a team of specialists who are about to enter, including surgeons and other medical teams that will be supporting our response in the coming days and weeks. Hinimok ng Office of Civil Defense at National Disaster Risk Reduction and Management Council ang publiko na lumahok sa isasagawang nationwide simultaneous earthquake drill ngayong November 9. Ayon sa OCD, magiging highlight ng earthquake drill ang Earthquake and Tsunami Contingency Plan ng Kasiguran Aurora na ipapakita sa isang simulation na nakatuon sa isang lindol na magiging sanhi ng tsunami sa baybayin ng Kasiguran. Dagdag pa ng OCD, ang pagsasanay na ito ay susubok sa earthquake emergency plans sa pamamagitan ng pagpapamalas ng kakayahan nila sa pagresponde sakaling maganap ang isang malakas na lindol at tsunami. Hinihikayat ang iba't ibang stakeholder tulad ng mga academic institution, negosyo, government offices, pati na lahat ng mga bahay na sumali sa pagsasanay at magsagawa ng mga earthquake at evacuation drill sa kanilang mga lugar. Isinasagawa tuwing Nobyembre ang 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill bilang paggunita sa World Tsunami Awareness Day. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.